Ladies and gentlemen, andito na tayo ngayon. Kasama ko ang aking apo na walang iba, si Wiz Berterito. We will sing first a song. Good morning kay Risa Ricapart. Good morning. Oh, hello. Okay, here it is. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapi ng naapit, kalaban ng sakit na mandaramo. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandaramo, walang pwesto para sa sumisip-sip. Kapag ang hustisya ang pinag-uusapan, siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala, may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo Risa kasing Ricapart, ano bakit? hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Good morning. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay luwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing Yan yung disgrace, ha? tirador, sa Charlie taong Whiskey. bayan nagkatayo hanggang dulo ang Yan na. It's all, let's go. Don't subscribe to Bongbong Marcos. Scroll in Bongbong Marcos, okay? Okay, Subscribe to scroll. the Toto Housing Tirador. Bongbong Marcos. Scroll in that code. Scroll in Bongbong Marcos, okay? Okay? Okay, scroll in that code. Go, subscribe. Go. Scroll mode. Scroll. Okay. Again. Maingay lang aking apo.
Narinig. Look it, guys. Guys, look. Look it, guys. Guys, look. Oh, you see over there. Okay. Trangbaya, like dan. Salamat po, Tony Kunanan. Toto, pati bata, sinasama mo sa kadiliman. Hindi po ito makadili. Pasensya ka na po. Kayo lang po ang nasa kadiliman. Kami po nasa liwanag. Pasensya ka na po. So, ang galing ng little boy. Merjan Distresa, kumusta ka na? Okay, pasyal ka naman dito sa akin. Kung may time ka lang. Kakain tayo ng tapsilog. So ito ngayon po, ang pag-usapan natin, ano ba talaga ang katotohanan? Ayokong maligaw kayo ng mga salita ng mga ibang tao kung ano ba talaga itong impeachment na reklamo laban kay Sara. Ang sasabihin ko lamang po dito ay puro kung ano ang tama. I-set out natin ang mga tinatawag na facts. At kung ano ang facts na ayon sa ombudsman. At ano ang meron ebidensya ang ombudsman para mapatunayan ang facts na sinasabi nila. Kung ako po tanungin ninyo, lahat po ito ay ginagawa, tiniming, para hindi makadalo sa impeachment trial sa Lunes si Marcoleta. Gaano ba kahalaga si Marcoleta sa impeachment trial ni Sara Duterte? Ladies and gentlemen, alam po ng aking kaibigan na si Duarte, hindi Duterte, Duarte. Alam niya po na kapag nandyan po si Marcoleta sa impeachment trial, siya po ay pinakamagaling mag-cross-examine ng mga testigo ng mga umaakusa kay Sara Duterte. Sigurado, bistado lahat ng mga kasinungalingan. Yan po ang numero 1 kinatatakutan nila kay Marcoleta. Kaya pilit na sinasampahan ng kaso at ano ang gusto nila sa kasong sinampa nila Duarte? Para maniniwala sana ang Korte na Sandigan Bayan sa kaso na binuo ni Marcoleta, ni Remulla. At kung maniniwala, magpapalabas ka agad ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Yan ay Duarte kasunod. So kung magpalabas ng warrant of arrest, ano ang kasunod na mangyayari? Di, sabi ni Marcoleta, magpapahuli siya. Magsusuko siya. Yan ang sabi niya. So kung susuko siya, saan siya ngayon? Magsama sila ni Jinggoy. Naalala ko pa sabi ni Marcoleta, naalala mo yun na hearing? Oh, safe ka na. Nagalit kayo si Jinggoy din kay Marcoleta. Sinabihan siya ni Marcoleta, oh, safe ka na. Ngayon, dalawa sila hindi safe. So, anyway, iyan po talaga ang pakay. Kasi aminin natin sa hindi, kahit itanong mo sa kahit sinong abogado, ang aking sasabihin lang talaga, sa totoo lang, ito honest lang. Marcoleta, huwag ka magalit. Honest lang, mas magaling ako sa iyo na abogado. Kaya lang, hindi na ako magaling sa ngayon dahil tinanggalan ako ng lisensya. Pero pagdating sa mga cross-examination, lahat ay hindi ako maniwala na kaya mo akong talunin. Trial lawyer po ako eh. Ikaw trial lawyer din. I became a trial lawyer since I became a lawyer. 2001 take lang sa bar exam. Kasabay kami ni Sara Duterte nag-take ng bar exam. Natanggalan ako ng lisensya noong 2023. Saka pa lang ako siyempre hindi makapag-practice. Pero pwede naman ako mag-spokesman kaya ako naging spokesman at tactician kung paano namin ipapanalo yung kasong pagpatay laban kay Percy Lapid. Yan lamang, the last evidence I have.
para mapakita na mas magaling yung kay Marcolita. Hoy, Marcolita, wag ka magalit. Pero ito po, jokingly aside, ang katotohanan po, analisahin natin ang ebidensya na sinampa ng ombudsman laban kay Marcolita. Una, sinabi ko po na ang pakay lamang nito nila ay para lamang po na hindi makadalo sa impeachment trial si Marcolita. Una, sinabi ko na sa inyo, ang mawawala ay ang magaling na cross-examiner. Nagsasalita na pa noon mga si Marcolita, kapag dumating yan sa Senado, patay sa akin ang Trillanes na yan. Patay sa akin yung mga Madriaga na yan. Pati iba pa. Ganon po siya kapag gagaling magtanong. Aminin ko siya, maraming mga abogado na kakainin niya kung siya ay tatayo sa loob ng korte. Sa ganong klase, sa pagiging matatag siya magtanong, matulis ang tanong, at makikita mo kagad na biglang tanong, matulis ang isipan. With that, isa pa ang hinahabol nila na matanggal si Marcolita ay para mababaan po ang tinatawag na threshold sa pagkukonvict daw kuno. Yan ang paniwala nila, which is hindi naman pwede masuportahan ng constitutional law. Ang gusto nila mangyari, kasi 24 ang mga senador, Duarte, ang sinabi sa ating constitution, makukonvict mo naman kung sino ang nasa impeachment trial sa boto na 2/3 ng mga ng member ng Senado. Paano ba sabihin ang 2/3? I-translate natin sa Tagalog. Ibig sabihin ng 2/3 ang itaas numerator. Ang ikalawa, sa ilalim, denominator ang tawag dyan sa mathematics. Okay? Ang ibig lamang sabihin niya, kung i-translate natin direct sa Tagalog, 2 sa 3 bahagi. Yan, 2/3. Hatiin mo sa 3 bahagi ang 24 at 2 niyan ang ibubuto mo para matanggal si Sara Duterte o di kaya si Bongbong kung sino man ang i-impeach. So ito na ngayon. Kung 24 ang pagbabasihan, hatiin mo sa 3 ang 24, anong sagot? Kung magaling ka sa math, 8. So, 8. Tapos 2 8, 8 plus 8, 16. Yan ang sinasabi sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ng ating Constitution. No person, sa English pa, no person shall be convicted unless by a vote of 2/3 of all members of the Senate. Yan ang salita, nag-eksakto. Hindi sinabi na of all 36 at 2/3 of all of the quorum. Hindi sinabi quorum eh. Hindi rin sinabi majority, of all majority, kundi of all members of the Senate. Kaya yan pong una nating argumento na hindi mo pwede babawasan ang 16. Of all members of the Senate. So ngayon, magandang umaga sa JJ Zapata dyan sa Bataan. Ang isa na ngayon lugar na paborito kong puntahan ay yung Bataan. Gusto ko maging tala na Bataan na rin ako. Dadaling ko si Duarte doon na kami titira. Sa tabi kami ng dagat sa Maribeles. Magbitbit kami ng baril. Babarilin namin kung sino mga Hapon na darating. Magandang umaga, aking sister, beautiful sister, Nenen. So, ngayon, 2 sa 8 ay 16. Ang sinabi, ulitin ko lang, mas maganda para maniwala kayo, siguro mas maganda na ilabas ko rito yung kopya ng konstitusyon na nagsasabi. Di ba? Para sabihin ninyo, hindi po ako na nilin lang sa inyo. Yan. Pakita natin ang salita na ginamit ng konstitusyon para sa pagsasabi na 2 sa 3 bahagi ng Senado ang kailangang boto para sabihin mo na guilty ang sinuman na kinakasuhan sa impeachment. O ito po yung ating konstitusyon.
Ito. So Article 11. Artikulo 11. Sinasabi sa Artikulo 11 na walang sinuman ang sasabihin na nagkasala kung hindi gamit ang 2 sa 3 bahaging boto ng Senado para sa kasong impeachment. Okay, ito. Tinranslate ko lang yan sa Tagalog, ha? Malinaw, siguro malinaw. Ito, Article 11, Accountability of Public Officers. Sa Section 3 po, the House of Representatives, Paragraph 1, shall have exclusive power to initiate all cases of impeachment. So, ang mag-umpisa niyan ay ang House of Representatives. Kaya, precisely, inumpisahan ng House of Representatives. Second, a verified complaint nagsasabi. Ang pupunta na tayo ngayon sa section, subparagraph 6. Paragraph 6. The Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Yan sinabi rito. When sitting for that purpose, the senator shall be on oath or affirmation. Kailangan manumpa sila na sila ay magiging judge sa impeachment. Tapos when the President of the Philippines is on trial, kung ang sinasakdal ay presidente, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside. Ang magiging presiding officer ay ang Chief Justice of the Supreme Court kung presidente ng Pilipinas ang sinasakdal. Pero walang voting power ang Chief Justice. Tapos sinabi ito, no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Ano ibig sabihin of all? Lahat ng members. Hindi sinabi 2/3 of the quorum. Pag quorum kasi 50% plus 1. Hindi rin sinabi na 2/3 of majority. Yan po, that makes the difference. Siguro naman ay klaro na sa ating panagalog yan. Tapos, tingnan naman natin yan sa yung pagpili kung paano magpili ng Senate President. Kaya nga, nung nang-agaw ng poder, sila ni Whit Gatchalian, hindi siya namilit magiging Senate President. Kasi anong binabanggit sa Article 6, Section 14? Ito po. Ayan, Section 16. Ito. Para maging Senate President, kailangan majority vote of all the members. So, ikumpara mo yan, dapat ang majority of all members ibase mo. Kaya hindi yan majority of the quorum. Hindi ng majority of the majority. So, parehas din ang ibig sabihin dito sa Section 3, Section 3, Article 6, 11, Paragraph 6, na sabihin dito, no person shall be convicted without the concurrence or votes of 2/3 of all the members of the Senate. So, siguro naman ay malinaw na sa ating lahat kung anong ibig sabihin. Uy, ba't nawala ako? Uy, bakit ganun? Tingnan mo na. Bakit nawala ako? Uy, dapat. May nang-agaw. Dali, out ko ito. Remove from the studio. So, i-add ko sa stage. So, nakalagay po dito na mabasa nyo ba? Pero kung malaking TV, nakapanood kayo sa malaking TV, mababasa nyo yan. So anyway, palaki natin konti. Yan. So no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of the majority of the members of the Senate. Ngayon, pag tinanggal mo si Marcolita dyan, ibig ba sabihin, bababa na hindi na 2/3? Ang 2/3 niya ngayon, kasi kung 2/3 kung lahat, magiging 16 ang bilang. Pero kung tanggalin mo si Marcolita, wala si Jinggoy, wala si Bato, magiging 21. So, anong 2/3 ng 21?
21 divided by 3, ang sagot yan ay 7. So 7 times 2, 14. 14 lang na boto, makukonvict mo ni Sara. Pahig ba kayo yan? Lakas ng ulan. Lakas ng ulan dito sa Mindanao. Oh. So ngayon, dahil hindi ka kami papayag kasi ang all members ay 24, hindi 21. So nevertheless, yan po ang gusto palabasin ng grupo ni Marcos, grupo ni Sandro Marcos, kasi gusto nila matanggal si Sara sa pwesto at hindi na makatakbo. Tapos yan din ang gusto ng mga kakampi nila, mga kakamping. Sorry to say to all kakampings na katanggap na po kayo ng malita. Isa-isahin ko, bakit? Anong pruweba ko? Sa pamamagitan na pag makinig kayo sa mga salita ninyo na pumapabor kay Bongbong Marcos, sigurado ako na nakatanggap kayo ng balita. Sino-sino kayo? Sis Drilon. Si Corina, nagdududa pa ako kasi nagsasalita din kontra. Sino pang iba? Si Karina Davila, si Karen Davila. Pero ang tingin ko si Corina Sanchez Rojas parang nakatanggap ng maleta eh. Ganon din si Karen Davila. Pero Karen Davila, hindi ako tumitira pa rin siya eh. Ang isa pang napagdudahan ko talaga na hindi na tumitira kay Bongbong Marcos, ito si Christian Isguera. Si Vlogcaster Arman din, tumanggap din yan. Kasi hindi sila tumitira eh. Tapos si Insurrecto, ganon din, hindi sila tumitira. Lahat po sila mga vlogger na dati ay kalaban si Marcos, ngayon ay iba na. Kumbaga ba, ang sabi ng mga loyalista ng mga Marcos, may Ilocano man o hindi, sabi niya, Marcos pa rin. Sabi naman ngayon ng sabi naman ng mga kakamping sa ngayon, tsaka Dilaw, tsaka Makabayan Kuno, Marcos na rin. Ayan. Yan po ang mangyari. Kaya sa totoo lang, Christian Isguera, do not get mad by your later blogging na hindi ka na tumitira kay Marcos. Ay, yan po, malitagang yan. So anyway, natitira pa rin kami na hindi tumatanggap kahit piso. Kahit kay Duterte, hindi kami nakatanggap. Ako, I stand on my principle. I stand on my principle that I must respect the law in whatever manner, even if it takes my life in order to defend our law. Kaya nga, sinasabi ko ito ngayon, ang batas po natin nagsasabi, 2/3 of all members of the Senate. It does not say 2/3 of the quorum. Okay na tayo dyan? Pero ganun po ang target nila. Pag natanggal nila si Marcoleta, 3 na magiging 21, magiging 14. Pero anong tingin mo, Duarte? Mahirapan pa rin sila, di ba? Bakit? Kasi 13 lang sila ngayon. Nakakampi ni Marcos. Sino kukunin nila sa grupo ni Alan Peter Cayetano? Si Loren Legarda? Ang sagot ko dyan, no way! Magagalit si Congressman Leandro Legarda Lebeste kung kakampi si nanay niya sa kabila. Kita mo sa rally ng Iglesia ni Cristo, nandun si Leandro Legarda Lebeste. Siyempre, paboritong anak ni Loren Legarda yan. Next, sino ba? Si Mark Villar? No way! Bakit? Secretary ni Duterte yan sa DPWH nung secretary si Duterte, si presidente si Duterte. 2019, naging senador lang yan. At pinanalo yan, sinuportahan ni Duterte tunong-tudo sa eleksyon sa pagkasenador. Si Camille Villar, kukunin nila? No way! Unang-una, siya nagsabi mismo sa nagsumugal ng buhay si Bato para pumunta rito makuha ang pagka-majority dahil sa kanyang boto ay ang sino man kumalas ay higit pa sa mabahong Judas. Hindi mabahong lang sa mabahong Judas. Si Chis Escudero. Tsaka si Joel Villanueva. Alam mo, sabi ni Joel Villanueva, pastor kasi yan eh. Nagpe-preach lagi siya. Kailangan natin patuloy ang maniniwala ng ating mga damdamin para sa Panginoon na may Panginoon nga
ay kailangan magiging tapat tayo, magdasal tayo lagi kay GC. GC, Jesus Christ. Kaya nga, Jesus is Lord sila eh. Tapos, magbibigay sa inyo, masisave kayo ni GC, Jesus Christ. Itong bandang huli, pumunta sa kay JC, andito na ako JC, isave mo ako sa mga kaso sa plunder. Si Jesus Crispin pala ang GC niya. Jesus Crispin pala. Jesus Crispin Rimulya. So anyway, iyan po ang nangyari. Ang purpose na tanggalin si Rimulya ay pababain ang boto. Ang problema lang, hindi pa rin sila mananalo kahit 14. Kasi hirap sila makakuha ng isa pa para maidadag sa 13 nila. 13 na sila ngayon eh. Sino kukuha? Sabi ko, wala ka. Sabi niya, si Bongo, lalong hindi pwede. Si Amy Marcos, lalong hindi pwede. Tinitira niya nga kapatid niya eh. Tapos sino pa? Ang iba? Si Pia Cayetano, Alan Peter, hindi pwede. Si Ruben Padilla, hindi pwede. Sino pang iba? Wala na eh. Yun lang naman ang agawin na. Di, sa kabila yung si Big Subiri. Kahit ibig sabihin 13 hanggang 13 lang kayo. Kaya ito lang po ang katalinuhan kasi nila, Duarte, bakit hindi sila mananalo laban sa impeachment? Kulang pa ang talino nila ni Rimulya. Kulang pa ang talino ni Luistro. Si Luistro, nagkukunwari na si Miriam Defensor Santiago. Ang hindi niya alam, nakalimutan ba niya na si Miriam ay 3 beses naging senador? 18 taon yun. Ha? 18 taon na senador si Miriam. Tapos siya, ano ang record ni Jinky Luistro sa Senado? Duarte, ano? Visitors pass lang. Ay, nakakahiya kayo. Pagkatapos, dahil sa ganun ang nangyari, ibig sabihin, kayong mga DDS, huwag kayong matatakot na kahit ikulong si Rimulya, hindi pa rin nila kayang kunin ang 14 votes. Next, ang tanong na lang dito ngayon. Naisampa na kasi ni Rimulya sa Sandigan Bayan ang kasong plunder laban kay Marcoleta. Ang tanong, tatayo ba? Yan. Hoy, Dino de Leon, makinig ka. Abogado ka, graduate sa UP, pero ano pinagsasabi mo, mga mali-mali. Ikaw naman, Jesus Malces. Abogado galing sa UP Law, College of Law. Pero nasuspende. Ano pa, sino pang iba na magagaling-galing na mga abogado? Wala kayong panalo sa aking asawa. Ito. Bakit? Ang kasong sinampa, pumapalakpak sila, sumampa. Si Ronald Llamas, pumapalakpak. Si Christian Esguera, pumapalakpak na nakasuhan si Marcoleta. Lalo na si Insurrecto, pumapalakpak kasi pinahiya siya ni Marcoleta. Bali naman si Marcoleta doon pagpapahiya kay Kainso. Pinaglalaban ko si Kainso doon. Pero anyway, just the same. Ang tanong lamang is, matatalab ba ang kasong plunder laban kay Marcoleta? Lord of all the lords, the Goddess of justice will guide me and will tell me na hindi pwedeng kasuhan, hindi pwedeng aprubahan ng Sandigan Bayan ang kasong plunder na sinampa nila laban kay Marcoleta. At alamin nyo kung bakit, ipaliwanag ko rito. Okay, just press this one. Long press. Yeah. Okay? Bakit? Kasi ganito po yung batas, Duarte. Ang batas po sa pagkaso, base po sa Rule 112 ng ating Rules of Court, ay pwede mong kasuhan, pwedeng tanggapin ng korte ang kasong sinampa ng piskal kung, number 1, kung may sapat na ebidensya na para sabihin ng isang tao na fair na hindi bias o tao prosecutor na hindi bias na malamang sa malamang ay guilty ang tao
Kaya dapat tayong maglilitis at lilitisin natin ang taong sinampahan ng kaso. Ibig sabihin po, nakabase sa ebidensya. Yan ang number 1 rule. Rule of procedure na sinusunod ng ombudsman. Sinusunod din ng mga piskal sa lahat ng korte sa Pilipinas. Pero ang katotohanan, Duarte, dapat din susundin ang Article 3, Section 2 ng ating Constitution na nagsasabi, no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge. After examination under oath, the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons and things to be seized. Yan ang eksakto. Memorize ko pa yung Constitution. Hindi ka ba kayo nagtataka kung bakit ko memorize? Bahala na kami, sabi ko magaling ako o hindi. So, ibig sabihin, nakabase sa ebidensya at saka mga testigo para mo sabihin na pwede mo nang aristuhin. Pwede mo aristuhin kung may probable cause na. So ngayon, balik tayo kay Remulla, kay Marcoleta. May sapat bang ebidensya? May mga complainant ba na nagbibigay ng ebidensya para sabihin natin, ano ang krimen na pinag-usapan? Na nagkasala siya ng plunder. Para malaman natin na nagkasala siya ng plunder, ay titingnan natin ano ang mga elemento ng plunder. Ang mga elemento ng plunder po, number 1 ay public officer ka. Number 2, ikaw ay nagkabal ng hindi maipapaliwanag na pera. Number 3, yung pagkamal mo ay nangyari sa pamamagitan ng serye na mga krimen na ginawa mo. So, titingnan natin para maniwala kayo sa sinasabi ko. Ida-download natin ngayon yung Plunder Law, Republic Act 7080. Bilib ba kayo? Pati numero ng batas, alam ko. Oh, yan. Nagmamayabang na lang ako. Total, wala na ako ipagmamayabang. Kundi yung alam ko lang eh. Kaalaman na lang eh. Kaya sa sunod, i-discuss ko sa mga paborito ko mga subscribers na Ilocano. Hindi po nagawa ang kwentong biyag tilamang para lamang suportahan nyo si Marcos. Kabaliktaran. Kung ano ang nirepresenta ni Lamang ay kabaliktaran ng nirepresenta ng mga Marcos. To the other side, ang mga Marcos na siyang utak kay Marcolita sa ngayon ay ginagamit lang kayo ng mga Ilocano. Unang-una, ang alam ko si Ferdinand Marcos ay hindi po yan Ilocano. Anak po yan ng Chinese. Anong apelido niya? Chua. Yan ang tatay niya. Hindi po ang tatay niya si Pacificado. Si Pacifico Marcos. Yung taga-Batak, hindi po yan. Ang tatay niya ay Chinese. Ang nanay niya, hindi si Josepa. Si Josepa man, pinabuntis si Josepa. Pero kwento lang yan. Kwento lang yan. Pero ang alam ko, si Marcos po ay Chua yan. Hindi yan Marcos. So ito po ang batas. Republic Act 7080. Basahin natin ang Plunder Law. Nagsasabi ang Plunder Law. Any public officer, kagaya ka Marcolita, na direktahin na lang natin, may kasamang ibang kakutsaba na nagkamal ng salapi. At ang salaping nakamal ay dapat galing sa masama. Ill-gotten. Kung nakatanggap ka ng pera na hindi naman masama, wala kang kasalanan. So ang tanong na lang sa ngayon, meron ba kayong direktang ebidensya na magpapatunay, magsasabi, probably ay guilty si Marcolita dahil ang perang tinanggap niya ay galing sa masama? May ebidensya ba kayo? Yan ang tanong dyan. So, mamaya analysehin natin yan. Ill-gotten wealth sa pamamagitan ng kombinasyon ng series of overt or criminal acts. As described in Section 1. Ibig po sabihin,
dapat po, ang pamamaraan ng pagkuha ng pera ay gamit ang krimen. So ano ang krimen ngayon kung tinanggap niya ni Marcoleta mula kay Mike Defensor? Anong krimen mo dyan? Mula kay Joseph Espiritu, mula kay Aristotle Viray. Kompleto, may resibo sila, sinumite doon sa COMELEC. Anong tawag dyan? BIR, Donors Tax Returns. Nagbayad ng buwis ang 3 tao na nag-donate. Para sa kaalaman ninyo sa batas ng buwis, pagdating po sa donors, pag kayo magbibigay, kayo po ang magbabayad ng buwis sa pag-donate. Hindi po yung nakatanggap. In other words, dahil sinumite ang resibo ng BIR sa COMELEC, ibig sabihin po, Duarte, yung nagbigay, ay pwede mo sabihin inosente. Hindi magbabayad ng buwis yan kung hindi inosente. Tama? So kung inosente, nagbabayad pala ng buwis, paano mo sabihin ill-gotten wealth yan? At ang pagbigay, paano mo sabihin na krimen ng pagbigay? Karapatan naman ng kahit sinong tao magbigay. Karapatan din ng kahit sino ang tumanggap. Basta binigay lang yan ng maayos. Hindi ko mo lahat ng pagbibigay ay krimen. May pagbibigay na krimen. Yung pagbibigay na krimen ay iyan yung pong suhol para sa may kapalit na baby, kaagad-agad, o di kaya somewhere around the rainbow. Gets nyo na ba? So, ibig sabihin, kailangan muna na may krimen na ginawa si Marcoleta para makuha ang pera. Ang ibig ko sabihin dyan, nauna muna ang krimen bago makuha ang pera. Hindi pwede na natanggap ni Marcoleta ang pera, nauna nakuha ni Marcoleta ang pera, saka sa gumawa ng krimen sa Susi, sa Salin. Baliktad! Baliktad! You cannot, there is no direct connection. What is important is for a man to get money, to get profit out of anything is to get the money first. At kung nakuha mo na ang pera, wala ka nang gagawin, may pera ka na. Bakit ka pa gumawa ng krimen? Nakuha mo ng pera eh. Di ba? Kung nakuha mo ng pera, kung totoo man na hindi nilagay ni Marcoleta sa salin, ibang kaso yon. Ang sinasabi ng batas, kung makuha mo ang pera na masama sa pamamagitan ng pagsagawa ng krimen na 2 o 3 krimen, saka pa lang maging plunder. Ngayon, kung natanggap mo ng pera, tapos saka ka na gumawa ng krimen, plunder ba yon? Nauna po pagtanggap ng pera kaysa krimen. Kung sakasakaling krimen man ang hindi pagsampa ni Marcoleta ng statement of campaign expenses. O di kaya yung hindi niya paglagay sa salin, ibang kasalanan yun, salin law yun. So, sa tingin ko maliwanag na sa inyo na ang aking importante po ang batas. Tingnan ninyo na maigi ang batas natin. Basahin natin uli ang batas. Yan, itong batas. Very clear. Kailangan sinasabi, by himself, or sinasabi, by amasses, accumulates, or acquires ill-gotten wealth, true! Sa pamamaraan ng kombinasyon ng krimen. So, ibig sabihin, mas nauna ang paggawa ng krimen kaysa pagtanggap ng pera. Kagaya kay Napoles. Gagawa mo na kunwari, gagawa ng falsification. Sinulatan ni Jinggoy yung NABCOR kung siyan, i-release mong pera kay Napoles. Kasi si Napoles na ang magsasagawa ng aking mga proyekto. Ganun.
Ibig sabihin, gumawa na siya ng krimen. Falsification. Pagkatanggap, mas nauna pa nga ang krimen dito eh. Pagkatanggap ni Napoles ng pera, ng cheque, ipapalit pa lang ni Napoles. Wala pang pera yun ha, ipapalit pa lang. Pag nakuha na ni Napoles ang pera, tapos na ang krimen, bibigyan na lang si Jinggoy ng kopya. Yan po ang ginawa nung araw. Hindi pwede pera muna bago gawa ng krimen. Sino ba naman ang gagawa ng krimen na kuha mo na yung pera? Di ba? Ngayon, halimbawa, kung may krimen man na kasunduan, si Mike Defensor, si Joseph Espiritu, at saka Aristotle Biray, na may kasunduan sila kay Marcolita na kumita, ang tanong, kung masamang tao si Defensor, si Espiritu at saka si Biray, sa tingin nyo ba, ibibigay nila yung pera kung hindi pa nagawa yung krimen? Gagawin mo muna, Marcolita, bago kami magbibigay sa iyo. Di ba? So, how can there be plunder if the money was already taken? And if Marcolita took the money already, why he should go to destroy himself by not reporting the same to Susie and not reporting the same to Salen? That act that he did not report to Susie and Salen are completely two separate crimes. Hindi yan kasama sa plunder. Ang pinag-usapan po, Duarte, sa plunder, yung pera, the gravamen of the offense is the money. At magkaroon lamang ng plunder kung nauna ang krimen at ginawa ang krimen sa naging paraan para makuha ang pera. Ano naman ngayon ang tawag mo sa sitwasyon nito ni Marcolita? Nakuha ng pera, saka gumawa ng krimen. Ang interpretasyon niya po ay hiwalay na kaso. Yung di kasuhan yun lang si Marcolita sa Salinlo. Hindi plunder. Kung sino man na may karapatan magreklamo, sa dahil sa 75 million ay walang iba kundi yung nagbigay ng pera. Kasi sila po ang agrabyado. Si Mike Defensor, si Joseph Espiritu, si Aristotle Biray. Ngayon, ang condition na binigay ng tatlo sa pagbibigay ng pera, may ebidensya pa yan na may deposit slips na nilipat talagang pera. Sinabit na lahat ni Marcolita yan sa Comelec. At may sinabit pa na resibo ng Bureau of Internal Revenue na nagbayad ng 6% na buwis si Mike Defensor, si Joseph Espiritu, at saka si Aristotle Biray. Kwentahin natin kung magkano binayad nila. I-oral ko na lang. Total, kaya ko naman i-oral. Ang binigay po ni Espiritu ay 20 million. Magkano ba binayad na buwis niya? 2 times 6 is equals to 12. 1,200,000 ang binayad ni Espiritu na buwis. Buwis lang yun ha, 6%. Magkano naman ang binayad ni Aristotle Biray? 25 million ang binigay niya. So, 1,200 at saka yung buwis sa 5 million. 5 times 6 is 30. So, plus 300,000, that is 1,500,000 ang binayad ni ni Aristotle Biray para sa buwis ng pera na dinonate niya o binigay niya kay Marcolita. Inosente ang dalawa nag-donate. Si Mike Defensor naman, namigay siya ng 30 million. 30 million times 6%, that is 2 times 3. 6%, 6 times 3, 18, 1,800,000 ang buwis na binayaran ni Mike Defensor sa Bureau of Internal Revenue para lamang makapagbigay ng 30 million kay Marcolita. So, anong masama doon? Kung hindi nga nagreklamo ang nagbigay ng pera, how much more right does ombudsman have? Wala. Kasi ang magkarapatan lang magreklamo yung tatlo na nagbigay ng pera kung ibinulsa ni Marcolita ang binigay nila na pera pang kampanya. Kasi ang pakay nila para sa kampanya yan. Kailangan ubusin mo, Marcolita, sa kampanya. Yan ang kondisyon natin. Kaya nga, inubos ni Marcolita January pa lang.
Kaya yan din, dahil wala na siyang pera, naubos sa gastos, kondisyon kasi yan ng pagbigay ng pera, kailangan gastos yung kampanya. Dahil naubos na, at dahil ibinigay naman yun sadya para sa kampanya, hindi para sa sarili niya, at kung binigay yun sa kampanya ni Marcolita, anong mayroon magkaroon? May tinatawag po na implied trust. Mga abogado, mga judge, mga justice, o justice din sing, magandang hapon po, na nakinig sa akin. Mga abogado, mga piskal na nakikinig sa akin. Alam nyo yan, na ang perang binigay nila ng mga donors kay Marcolita ay nag-create ng tinatawag ng tiwala, trust. So nagkaroon ng trust. Pag sinabi mo trust, iba yung personalidad niyan. Ano yun? Kung alam nyo lang batas ng trust, kapag nag-create ka ng trust, in trust for tuto tirador kausing. Hiwalay ang personalidad ng trust kaysa personalidad ko. In the same manner, nag-create ng automatic by operation of law. Nagkaroon ng implied trust, creation of trust personality. So ang trust ay campaign fund trust. So, hindi mo pwede sabihin na yung pag-aari ng campaign fund trust ay pag-aari rin ni Marcolita. Hindi, iba yon. Therefore, walang obligasyon si Marcolita na i-report sa kanya salin yung tinanggap na 75 million dahil tinanggap yun sa pangalan ng trust. Naintindihan na ninyo? Baka problema kasi nagmagaling-galingan ng mga abogado rito. Akala mo magaling sila. Ay, nako. Kabobo sa inyong lahat. So, dyan pa lang, taob na ang kaso nyo. Next! Sabihin na natin, na may posibilidad na nanluko si Marcolita. The only way na masasabi ninyo na nagkamal ng salapi na masama si Marcolita kung hindi niya sinunod ang usapan nila ni Mike Defensor na gagastusin niya sa January 2025 pa lang, ubusin niya. Kung sinunod man, walang kaso. Ngayon, kung hindi sinunod Duarte, saka pa lang magpapasok sa SAL-in law, hindi mo ni-report. So, ibig sabihin, hindi mo ni-report sa SAL-in law, nagiging pamamaraan na pwede mong ibulsa ang pera. Ang ninakawan mo ngayon, sino? Hindi tatlo. Yung trust. Yung campaign fund trust ni Marcolita, yun ang ninakawan niya. Oh. Klaro? Sino bang abogado dyan tatayo? Kung pwede na, kung may lisensya lamang ako, idepensa ko ni si Marcolita. Kaya lang, nakita nyo kung gaano katalino ako kumpara kay Marcolita? Yung sinasabi ko sa ngayon, hindi nakita ni Marcolita na depensa yan. Ngayon nakita mo na, narinig mo na, ipaalam kay Senator Marcolita, idol ko siya, kailangan manalo ka. Pwede mo naman akong kukunin na iyong advisor. Kahit piso lang bayad sa isang taon. Gusto ko lang na magiging matagumpay pagka-senador mo. At labanan natin ang mga nagkukunwari na mabait, kukunwari na mga bagiting, kukunwari na sila'y kakampi ng batas at sila'y tinatawag na sarili ng dilawan, pinklawan, dinawag sa sarili ng makabayan, pero walang ginagawa kundi kampihan ang magnanakaw na mali-malita ang kinukuha. Okay? So very clear, di ba? So ngayon, talakayin natin ano ba ang mga ebidensya na meron ngayon kay Marcolita. Ito, in fairness to Marcolita and in fairness to the Ombudsman, tatalakayin natin ang mga ebidensya. Ito po. Number one evidence nila ay nakatanggap si Marcolita ng pera. 75 million. Number two evidence nila, meron silang resibo galing sa BIR na nagpapatunay na nag-donate nga sila ni Mike Defensor, si Joseph Espiritu, at si kay Aristotle Biray ng 75 million ang lahat kay Marcolita. So, binigay, nakita ng ombudsman, nagkaroon ng ombudsman ng kopya ng resibo ng Bureau of Internal Revenue.
resibo kung tawagin sa normal, sa tao. Pero ang tawag dyan sa technical term is return, tax return. Tapos, mayroon pang ebidensya sila na bank deposit slips na nagpapakita na 30 million dineposito ni Mike Defensor, 20 million dineposito ni Joseph Espiritu, at 25 million dineposito ni Aristotle Biray. Ang iba pang ebidensya ng ombudsman ay yung SOSI na desisyon ng COMELEC na kung saan nagdeklara si Marcolita na ang tinanggap niyang contribution sa kanyang kampanya ay 0. So, big sabihin, nagsinungaling si Marcolita dyan. Pero ibang usapin yan. Nagsinungaling siya, sabi niya nang wala siya tinanggap. Pero totoo may tinanggap. Sunod na ebidensya ng ombudsman ay yung ebidensya na ng SALN ni Marcolita na hindi napasama ang 75 billion. At yung ebidensya pa nila na 3 beses ng donate. At ebidensya nila na napakalaki ng donasyon. At ang ebidensya nila na sa ilalim ng Presidential Decree 46 ay binigay kay Marcolita ang pera habang si Marcolita ay congressman pa. Pero ang problema nila, wala silang ebidensya na nagsasabi na magpapakita na may proyekto na makukuha sila ni Mike Defensor o kontrata. In other words, ang ibig ko lang sabihin dito, sa mga ebidensya ng ombudsman, dito, Duarte, pwede mong sabihin na gagawa ng krimen si Marcolita ng plunder. Pwede mong sabihin. Pero pwede rin sabihin na hindi siya gumawa ng krimen. Ibig sabihin po, dalawang bagay ang pwede nangyari. Either gumawa si Marcolita ng krimen o hindi. Pero sa sitwasyon na ganon, na hindi ka sigurado, wala kang ebidensya, wala silang direct witness na magsasabi na talagang binulsa pala ni Marcolita. So, kung wala kayong direct witness, basura ang kaso nyo sinampa sa Sandigan Bayan. At kung ako ang justice ng Sandigan Bayan, basura yan. Kaya, ang problema lang kasi dito, yung abot lang ng diskarte ni Marcolita at abot diskarte ng mga nagrarally kasama yung Iglesia ni Cristo. Ganito lamang po ang kanilang diskarte, ang argumento nila, Duarte. Putang ina naman! Private na pera yan. Bakit mo sabihin may plunder? Hanggang doon ang argumento nila. Hindi nila hinimay-himay kung paano. Kagaya ko. Himay-himayin natin. Kailangan kahit private funds yan, kung binigay mo at may hinahanap ka na kapalit, nagiging masama ang pagbigay. Number 1 na batas na ginagamit ng ombudsman ay yun yung Presidential Decree 26. Na nagsasabi, kung nagbigay ka ng pera by reason of the office, ikaw ay mapaparusahan. Hiwalay na krimen yun. Hindi yun plunder. Ang sinasabi lamang sa plunder, kung may gamit ang maliliit na krimen para kumuha ng pera, magiging plunder kung nakaipon ka ng 50 million. Pero ang problema na hindi nakita ng ombudsman ay ganito. Hindi lahat ng pagbibigay ng pera ay by reason of office. Ano bang ibig sabihin na by reason of office? O binigay ko lang at nagkakataon na kay congressman lamang. Dalawang senaryo. Binigay ng mga donors kay Marcolita na siya ay congressman. Tama naman, congressman naman siya. Iba naman ang ibig sabihin, binigay ko yan dahil ikaw ay congressman. Iba yon. Binigay ko yung congressman dahil kaibigan kita. Pwede rin dahil kaibigan kita. O dahil sa utang na loob, magkakaibigan pa rin tayo. Kaya hindi pwede ibig sabihin na dahil sa utang na loob ay krimen na kagad. Ano pa kaya alam mo kung maraming pera si Mike Defensor? Kung maraming pera si Joseph Espiritu? Kung maraming pera si Aristotle Biray at nabigay sila?
At gusto nila, yung kaibigan nila na si Marcolita ay magiging senador. Klaro na ba? Sa tingin ko naman ay clear ng aking explanation. Ikaw, naklaruhan ka? Na kung ako ang Sandigan Bayan Justice, ibasura ko na ang kaso. Sapagkat po, nakasulat lamang sa kanilang kaso ay bahala na ang Sandigan Bayan magsabi kung may krimen o wala. Basta nilatag nilang ganitong facts na nakatanggap bilang siya tumanggap ay siya pa ay congressman ng Sagip Party List. Hindi sapat. Well, pagka ganon, ibig sabihin po, pag binasa mo ang kaso ng ombudsman, sila mismo nagsasabi, hindi sila sigurado kung may kaso sila laban kay Marcolita. Sinasabi nila, hayaan mo muna lang ang batas sa magsasabi. Basahin natin ang statement ng Sandigan Bayan, ng ombudsman. Napin natin yung statement nila. Sabi ng ombudsman, these facts are not in dispute. Kailangan yung complete. Hanapin natin ng complete na kopya. Ito sabi nila, today, sabi ni Remulla, we filed a plunder case against Senator Rodante Marcolita before the Sandigan Bayan. This was not a decision made lightly or by choice. The evidence includes 3 cash donations from totaling 75 million undeclared in the Senator's SALN and campaign finance reports. This leaves our office no discretion to look away. These facts are not in dispute. Hindi daw facts in dispute, ha? Hindi, yan, wala, ibig sabihin, yan ay ang facts. Sila mismo hindi kumukontra. The Senator has publicly confirmed receiving the money and they can still be stipulated at the onset. So kung matapos magkaroon na yan at totoo naman yan, hindi naman kinukontra ni Marcolita ang katotohanan na ganito sinasabi nila. Ang kinukontra na lang, ang interpretasyon nyo na plunder ba yan o hindi. Kaya sabi ng ombudsman, what remains is a question of law. Ibig sabihin po, hindi rin alam ng ombudsman kung anong batas. Question of law. Ay, nako. Inamin nila question of law. Hindi, walang probable cause kasi question of law eh. Kabubuhay talaga, oh. Tapos, whether these undisputed facts constitute plunder and bribery, the ombudsman admitted they do not know. Hindi nila alam kung yan ay plunder o hindi. Bahala na si Batman. Yan ang ibig sabihin. Sabi naman ng ombudsman, we took an oath to enforce the law regardless of who is involved. And that oath does not waver for popularity, position, or personal relationships. We recognize this case has stirred intense public debate and we respect every citizen's right to opinion, to rally, and to demand accountability, including from us. But the evidence against Marcolita and his co-accused leaves our office no discretion to look away. We honor utang na loob daw as one of our culture's most beautiful values, but it has no place in public office. A public servant owes no personal debt to any donor that supersedes what they owe the Filipino people. The moment gratitude is used to explain away 75 million in undisclosed money, it stops being utang na loob and becomes exactly what our plunder and bribery laws were written to prevent. Kabubo naman kayo. Yan ba dahil ang plunder law sinulat para laban sa utang na loob? Anong klaseng utang kayo meron? Yan ba natutunan mo sa Pico Clavano? Bumbing Remulla, yun yung natutunan niya sa UP College of Law? Mahiya kayo mga College of Law professors dyan. Anong klase ito? Kami mga hindi gumraduate sa UP, kahit hindi kami gumraduate sa UP, nagbabayad po kami ng buwis para ibayad sa mga professor dyan at mga tuition ng mga estudyante na nag-aaral dyan. Kaya unfair sa amin na nagbabayad ng buwis para lamang mabuhay ang UP. So, am I now correct? Tama na siguro. Intindihan naman nila siguro. Sabi ni Jenny Bumagat, kumusta ka na? Papasyalan kita sa Quezon Province.
After nila ma-impeach si BP Sara, sa kamanawagan, yung Dilawan, Aus Marcos, Carlos Velasco. Alam mo ba yung corpus delicti? Inamin na kayo. Hindi po, wala pong corpus delicti. Ang inamin lang ng tinanggap. At ang pagtanggap ay hindi po corpus delicti. Kabubo mo naman, Carlos Velasco. Mahiya ka naman sarili mo. Kung abogado ka, nakakahiya ka. JJ Milari-Iran, ang galing mo. To, siguro naman, kabahan na sila. Tama. Pag narinig nila sa akin ang sinasabi ko, susuko na yung siremolya. Kamote mo to. Like, share, subscribe naman. So, subscribe naman kayo kasi dami na nag-subscribe sa akin. Oo naman, maawa naman kayo. Kayo mga, dami pa namang depensa ko sa mga DDS. Mga DDS, tulungan nyo ako. Mag-subscribe kayo lahat. And share. Sino pa? Si Kamote mo to. Shout out, Brad. Toto kasi. Brad, kamusta? Makatang tambay kasi ayaw nila lumahok ito sa trial si BP Sara kasi siya na makulit, mahusay magtanong. Tama, mahusay magtanong at makulit si Marcolita. Tapos, si Raymond Ribocas, abogado siya, alam niya. Kaya pag pinakinggan nyo na, ulitin ko lang bago ako lalabas. Ang pinakabuod dito, attorney, kaibigan ko attorney nakikinig, magkaroon lamang ng plunder kung nauna ginawa ang krimen. Ang problema dito, natanggap ng pera, wala pa ang krimen. Kung nagkasala man siya sa krimen na sal-in-law, ibang hiwalay na kaso yun. Walang koneksyon sa pera yun. At kung may kasalanan man siya sa susi, hiwalay na kaso yun. Bagkus nga, inabsinto siya ng Comelec. Hiwalay na kaso mga yan. Hindi yung kaso sa plunder. Kasi para mag-plunder, nauna muna ginawa ang krimen para magkapera. Ganon lang yan. Tama ba, attorney? Nakikinig si attorney. So, tapos hanggang dyan na lang at mahaba. Marami kayo. Maraming salamat at babalik na lang ako. Maraming salamat. Kapatid ko, si Kaingkong Binago dyan sa Barangay Nalos, sa Kemba, Mapia, kapipita pa ba? Mapia ba hapon, Bapa?